Sa unang tingin, mahirap itong hindi mapansin. Isang higanteng karatula ang bumabate sa mga bisita ng Trump Heights o Ramat Trump sa Hebreo. Pinanggalan ng komunidad na ito kay Donald Trump noong 2019 matapos niyang kilalanin ang soberanya ng Israel sa Golan Heights. Ngayon, ayon sa mga residente, mas pinagtutuunan nila ang pagbuo ng komunidad kaysa politika. Lumipat dito si Daniel Bieber at pamilya niya noong 2021. Hindi nila pinili ni Mrs. ang lugar na ito dahil sa pangalan. Naghahanap sila ng lugar kung saan sila pwedeng mapalaki ng pamilya. Naghahanap kami ng lugar na hindi lang para sa isang uri ng tao, kundi para sa lahat. Isang halo-halong komunidad ng mga relihiyoso at secular na tao. Dahil magkaiba kami ng pinagmulan bilang mag-asawa, lumitaw ang pagkakataong ito at sinunggaban namin ito. Ngayon, 27 pamilya na may 85 bata ang nakatira sa Trump Heights. Karamihan sa kanila ay lumipat mula sa ibang bahagi ng Israel sa parehong dahilan. Ang katahimikan, ang malalawak na espasyo at ang pagkakataong makapagsimula ng bago. Si Iran Ben Shabat na orihinal na mula sa Belgium ay umalis sa baybaying lungsod ng Ashdod 5 taon na ang nakalilipas. Ang kanyang anak na lalaki ang naging unang sanggol na nagkaroon ng seremonya ng pagtutuli sa bagong komunidad. Kamakailan, ipinagdiwang ng pamilya ang unang bar mitzvah nila sa lokal na sinagoga. Napakaantig ng damdamin. Napakaantig ng damdamin. Nakakaranas ang mga anak ko ng mga bagay dito na hindi nila mararanasan sa gitnang bahagi ng Israel. Ang kalayaan at ang kalayaan sa paggalaw. Hindi sana nangyari yon sa Ashdod. Nang nagpapaputok ng mga misil ang Hezbollah at Iran sa Israel, ilang buwan ring namuhay ang mga residente dito na may sirena at kawalang katiyakan. May mga orihinal na gusali rito na ginamit sa ibang paraan. Ngayon, ito ay sinagoga ng komunidad. Ang isa pa ay ginawang aklatan at sentro ng komunidad. Nung digmaan, ginawang command center ng mga residente ang isang gusali. Ito ang aming war room at command center. Noong labanan, dito kami nakikipag-ugnayan sa operations room at kinokoordina ang emergency response team ng aming komunidad. Malapit lang dito ang pinakamalaking pampublikong silungan ng komunidad sa isang buong basement, puno ng pagkain, tubig, at gamit para sa emergency. May mga maliliit na silungan sa komunidad at bawat mas bagong pansamantalang tahanan ay may sariling protektadong silid. Dahil sa labanan, mas gumulo ang araw-araw na buhay. Hindi na makapunta ang mga residente sa kalapit na Kiryat Shmona para mamili o kumuha ng mahahalagang serbisyo, kaya napilitan silang magmaneho patimog. Kahit ngayon, matapos mamagitan si Trump sa mga kasunduang tigil-putukan na sangkot ang Lebanon at Iran, marami ang nagsasabing nananatili silang maingat. Hindi ko alam kung mas ligtas na ba ang pakiramdam ko. Sa tingin ko, tinuruan tayo ng huling 3 taon na maging sobrang mapagmatsyag palagi at huwag maramdaman na ligtas dito sa gitna ng silangan. Sa tingin ko, mas maganda na kalagayan natin ngayon. Mas nararamdaman kong ligtas ako, pero alam kong pwedeng magbago ito bigla. Hindi, sa totoo lang, Hindi ko nararamdamang ligtas ako. sa huli, Parang tulog tayo. hindi natin alam kung ano talaga ang mangyayari. Hindi ko tingin na solusyon ang tigil-putukan. Kahit may kawalang katiyakan, wala pa ring planong umalis ang alinman sa dalawang pamilya. Sinimulan na ang konstruksyon ng unang permanenteng kapitbahayan ng komunidad na may sapat na bahay para sa mga 100 pamilya. Ang pangmatagalang layunin ay palawakin ang Trump Heights hanggang sa umabot ng mga 400. Patuloy na umaakit ng mga usyosong bisita ang pangalan ng komunidad. Sabi ni Daniel, madalas huminto ang mga Amerikanong turista sa entrada para magpicture at magtanong kung may connection pa si Donald Trump sa komunidad. Ano ang mga tinatanong nila? Kung may koneksyon pa si Trump sa lugar na ito, o kung nakakatanggap kami ng pera mula sa kanya. Sige. Wala naman. Sabi niya, dati raw mas madalas ang ganitong usapan. Maliban sa pangalan. Doon na lang yata nagtatapos. Pangalan at karatodya lang. At kung bulag ka, hindi mo malalaman na may Trump sa pangalan ng lugar na ito. Sa simula, nakakatawa siya. Pinag-uusapan at pinagtatawanan, pero nasanay na lang kami. Maaring nga ilagay sa mapa ng pangalan ni Donald Trump ang kanilang komunidad, mas abala ngayon ang mga residente sa pagpapalaki ng anak, pagtayo ng mga bahay, at pag-asang magpatuloy ang katahimikan sa hilagang hangganan ng Israel. Yulia Pobagailova, I24 News English, Trump Heights, Israel.